Hi, it's another day here at JNK Farm po. For today's episode is magkakaroon tayo ng update sa aming farm. Dahil ang tagal na rin po bago kami nakapag-upload ng panibagong vlog. Pero kung nakafollow po kayo sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel, at meron na rin po kaming TikTok at JNK Farm po yun. Makikita nyo po dun na nag-update din naman po kami, pero through reels lang po or short videos. Dahil madami na rin po nangyari sa aming farm, naging busy na rin po si Daddy sa pagpaparami ng mga pagkain ng kambing. At meron na rin po tayong dumagdag na binalik na po namin ang aming native chickens. Possible po this year din gusto na rin namin ibalik yung rabbit. Kasi buhay pa po yung aming rabbit na si Gray Gray and gusto na po namin silang paramihin. Pero hinay-hinay po muna. It takes time po talaga. Nanganak na naman po sa F2. And fortunately, two dowlings po yun for the first time. Na ang tagal na po niya sa amin. Ngayon lang po kami nagkaroon ng dowlings mula sa kanya. Gusto lang namin kayong i-update din. Dahil iba na po ang aming buck. So, ito po ay purebred Anglo-Nubian na po siya. Si Swappy po. So, ito pong kambing na ito, sa amin po muna ipinalaga. And alam nyo naman, kung kayo po ay nagkakambing at kayo po ay nagbabalak mag-alaga ng kambing, hindi po ina-advise na dalawa po ang bulog o lalaki sa herd o doon po sa inyong kambingan. Huli na pong mga anak ni F4 yan. And meron pa po susunod dahil mga anak na rin po kasi si Ella. Gusto rin po namin i-inform kayo na napuntahan po kami ng DA dahil nag-apply po kami sa goat loan para po tulong na rin po itong mag-produce ng magagandang lahi ng. Unfortunately, hindi po tayo nakapasa doon. If gusto nyo po, gagawa po ako ng separate video na yun lang po kung paano po yung naging process namin, kung paano po yung pag-apply namin, kung ano po mga requirements ang kailangan ng isang farm para po makapasa sa goat loan. Yun nga po, napuntahan tayo ng isa sa mga representative ng DA. Nag-a-assess po sa mga nag-apply ng goat loan. And dahil hindi po tayo nakapasa sa isang requirement, pero the rest ng requirements, okay naman siya. Pero dahil lang doon sa isa, hindi lang po kami nakapasa. Pero, hopefully, magre-reapply lang kami kasi nga nandun na yung application namin sa kanila. So, yung kulang na lang namin ang pupunuan namin. So, if gusto nyo pong malaman yung naging process namin sa goat loan, pwede nyo pong i-comment down below at igagawan po natin ng separate video para sa mga interesado at balak mag goat loan sa DA. So, kung makikita nyo po dito sa aming farm, nagdagdag na po si Daddy ng mga napier grass. Meron na rin po siyang ang dami po niyang actually nilipat na po namin yung mga tanim po mula dun sa taltalon or dun sa aming pinagtatamnan. Nilipat na po dito ni Daddy lahat dahil hindi naman po pero nananakaw po kasi siya. So, ginawa na lang po ni Daddy, nilipat niya po dito. Syempre, tiyagaan po dahil hindi rin po kami nakakapag-update. Yun po yung talagang ginagawa niya, yung progress po. So, nung nakapag-upload kami ng video kung anong magandang mga types ng grass na pwede nyo itanim bago kayo mag-alaga ng kambing, kasi yun po ang ina-advise din namin, is nailipat niya na po dito at kung nakikita nyo, malalaki na po sila kasi sakto po sa panahon ng tag-ulan, itinanim po ni Daddy lahat ng grass dito sa farm. Kita nyo, ang dami pong tanim ni Daddy dito, mulberry, meron din pong napier grass, meron pong basa grass, merong red napier, meron ding ewan ko kung maramais to. Tapos nung umulan, tinamnan din niya ng mga different, nagsabog siya ng seedlings para po sa ating alagang kambing. So, if, again, at ina-advise po namin sa mga magsisimula po, and sa mga ina-advise po namin, highly recommended po na magkaroon po muna kayo ng tanim na pagkain. Ito po talagang number 1 important. Kasi pag kayo bumili ng kambing, mabilis na yon. Mabibili nyo na, buo na siya. Pero ang magiging struggle nyo na po lalo ngayon, tag-init, sa tag-ulan din, is yung pagkain po nila. Everyday po yung kakain parang tayong tao.
na mahihirapan tayo if ever man na wala tayong maipakain sa kanila. Sayang din naman yung magiging pinuhunan natin sa mga alaga natin kambing. Na rin po namin yung mga native chickens namin na matagal na po namin naiwala. Ngayon po, masasabi naman po namin na kaya na po namin silang i-support through Madre de Agua, yung mga natural feeds, mais, darak, and talagang plinano po namin ng gusto kung ano po yung magandang alternate na pagkain para po sa kanila. Po muna ang aming update sa aming farm. Hopefully po nakatulong po ito sa mga gusto pa po mag-start sa kanilang farm. Please do like and subscribe this video and hit nyo na din yung bell beside nung subscribe button para ma-notify po kayo if may mga bago kaming video sa aming channel. Thank you for watching. Bye!